marami pa rin sa ating mga kababayan ay hindi tanggap yung hatol ng Supreme Court sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Maraming nagsasabi na baka takot lang daw na malaman yung katotohanan na nagnakaw si Sara Duterte. O pagkakataon sana na depensahan ni Sara Duterte yun para mapahiya yung nag-file ng impeachment complaint sa kanya. Well, marami din ako nakikitang vlogger, no, na in-explain nila, pero yung i-explain ko sa inyo ngayon, hindi in-explain ito ng ibang vlogger para na sa gayon maintindihan ng mga taong open pa naman yung utak na tanggapin as long as satisfied sila sa nagiging kasagutan. Pero marami kasi iba hindi pa nasasatisfied sa nagiging kasagutan ukol sa pag-file ng impeachment complaint o pag-archive, sa impeachment complaint. Una-una po kasi diretsuhin ko na kayo. Hindi ito na-explain ng ibang vlogger. Kung hindi gagawin ng Supreme Court yun, sabi nila magkakagulo. Posible yun. O let's just say hindi na magkakagulo. Pwede kasing pagbabasihan yung kung pagdating ng panahon may magpa-file ng impeachment complaint at hindi nila susundin yung proseso. Pwede kasi nila yung pagbabasihan yung 90th and 20th Congress. 19th and 20th Congress. Yung 19th nga and 20th, ganun yung proseso. Tapos kami naman dito na nagpa-file, hindi nyo kami papayagan. Ginaya lang naman namin yung kung anong ginawa nung 90th Congress and 20th. Pwede kasi nilang gawin yan. Diba? Para kasi nag-a-apply ng trabaho, tapos naging kultura na yung na hindi magsusumite ng mga NBI clearance na napakahalaga naman, magiging toxic culture na yan sa isang pag-a-apply ng trabaho. At kapag nagtatrabaho ka, bibigyan ko kayo ng sample. Alam ba, service crew ka ng isang food chain like Jollibee. Ang dapat protocol kasi, paglilinis sa mesa, i-sprayan niya na antibacterial tapos bago kukunin yung mga dumi. Ngayon, nakasanayan na ng mga ibang crew, ang ginagawa nila, diretso punas na ng kukunin na lang yung mga tira-tirang pagkain sa mesa. That's it. Para mabilis, lalo na pag rush hour, ganun na yung gagawin. So, nagiging kasanayan na which is mali. Kasi hindi natin alam yung umupo that time, what if may bit-bit na maraming bakterya, na may sipon, may mga So, malaking bagay sana yun, i-sprayan bago, gaganunin pupunasan, kukunin yung mga tira-tirang pagkain. Para nang sa gayon, ang susunod na uupo ay malaking posibilidad na hindi magkakasipon, hindi mahahawaan. Now, kung ganyan yung magiging kultura natin, just imagine, Jollibee pala yung pinag-uusapan natin, how much more kung batas. Kung laliman nyo yung pag-iisip nyo, mas lalo nyo maiintindihan na tama yung ginawa ng Supreme Court. Diba? Maraming rason. Besides of that, guys, alam natin maraming kongresista na nagre-reklamo na pumipirma lang sila na hindi nila alam yung pinirma nila. Ay, ganun pala yun. So, doon pa lang, although 3/4 of the Congress yung pumirma, hindi taos puso na pumirma sila kasi gustong-gusto nila ma-impeach si Sara Duterte. Maybe somehow nagrarason na yung iba for the sake na alam naman natin na para lang mabibigyan ng pondo. Oo. Sabihin man natin katang-isip lamang yan, maraming congressman yung nagsasalita regarding that. Simula nung nagsalita si Toby Chanco, nagkalabo-labo na sila, di ba? So I'm hoping everyone na nakapagbigay din ako ng konting idea kasi hindi ko nakikita to sa ibang vlogger, lalo na sa mga DDS vlogger. Of course, lalo na sa mga administration vlogger. Hindi natin makikita na magkomento regarding sa bagay na yan, kung bakit na dapat sundin ang inutos ng Supreme Court at tama yung utos ng Supreme Court. To be honest, guys, kahit ako gusto kong magkaroon ng trial as long as patas lang. Nang sa gayon, madepensahan ni Sara Duterte at malaman natin kung may kasalanan ba talaga si Sara Duterte. Okay, pero feeling ko din, after that, sana lahat-lahat ng mga maimbestigahan, simula presidente pa baba. Diba? Para to be fair. Kasi maraming issue mas maraming issue na mas mamahalaga ngayon kaysa sa impeachment na yan. Mas malaki yung flood control, guys. Mas malaki yung GAA kaysa sa 125 million na yan.
'Di ba? Masyado kayong mainit sa bagay na yan, hindi sa dinidepensahan ko yan. Maging ano tayo, maging balanse tayo, maging patas tayo. Pinag-iinitan nyo yung maliit na bagay, yung mas malaking epekto, parang okay lang yan. Nagpapahalata na meron tayong, alam mo na, political color talaga. Kahit mali na yung hala, sige. So, sana ma-share nyo yung video na to, especially sa nagkaka-interest, para sa gayon maintindihan din ng iba kung yun lang ba, kasi maraming magsasalita na yun lang ba yung rason ng ano tawag nito, ng Supreme Court at Senado. Ang babaw. Sana makapagbibigay ito ng idea para mas malaliman yung utak ng tao kung bakit nga tama ang ginawa ng Supreme Court. So, peace.